Pinangingilagan ng mga tao ang mapunong lugar sa dulong bahagi ng bayan ng San Joaquin. Lahat sila ay natatakot sa kung anumang matutuklasan nila doon. Simula kasi sa mga kanununuan ng mga tao'y sinasabi nilang iwasan ang kakahuyan dahil naging pugad na raw ng mga aswang buhat pa noong unang panahon. Ayon sa kwento, sinasabing ang mga aswang na yon ay nagmula pa sa lahi ng isang nilalang na naghangad din na makuha ang gintong balahibo ng nasabing engkantada. Gawa ng nabigo siya sa kanyang plano, nagpasya siyang gumanti sa mga tao. Sapagkat nakatira siya sa pusod ng gubat ng San Joaquin, doon na siya nagparami ng mga lahi sa pamamagitan ng pakikipagsiping sa iba't ibang uri ng mga aswang. Sinasabi nila na ang nilalang na ito ay isang mataas ding uri ng nilalang na kung tawagin nila'y daghamon. Sa halip naman ni Bugho sa karangyaang tinatamasa ng iba, para kinamang Telesporo, isa itong biyaya. Lahat ng mga naging bunga ng pagmamahalan nila ng asawa niyang si Pelagia ay puro lalaki na pinangalanan nilang Bien, Hugo, Calisto, Juan at Roman. Naging pangkabuhayan na rin nila ang pagbebenta ng mga kahoy na panggatong sa ibang tao. Dahil ayaw rin nilang mapahamak, iniwasan din nila ang gubat na nasa dulong bahagi ng bayan ng San Joaquin. Subalit dumating ang araw na naubos na ang mga panggatong sa kakahuyang pinagkukuhanan nila nito. Nagpasya na lamang silang wag nang bumalik sa kakahuyang pinagkukuhanan nila ng kanilang panggatong dati. Sa kagustuhan nilang mairaos ang kanilang buhay, ay minabuti nila ang sumugal at tumungo na lang sa dulong bahagi ng kanilang bayan upang doon manguha ng mga panggatong na kanilang maibibenta. Pagdating nila doon, agad nilang sinuyod ang mga puno, tsaka inalam kung may mga tuyong sanga doon. Nang may matanaw naman si Bien, ay itinuro niya yon at kaagad din niyang pinuntahan. Hindi niya hinintay pa na makasagot si Mang Telesporo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa nasabing puno. Tumingala siya doon. Labis ang kanyang pagtataka nang may makita siyang punit ng damit na nakasabit doon. Hindi maiwasan ni Bien ang magtaka dahil sa kanyang nakita. Napaisip pa siya kung bakit may nakasabit na damit doon at kung sino ang nag-iwan noon. Napaigtad na lamang si Ben, gawa ng biglaang pagwika ng kanyang kapatid na si Calisto. Hindi niya inaasahan na nasa likuran na pala niya ito, habang nakangisipang sinasabi sa kanya na wag na lang pansinin ang nakita. Dahil nananakot lamang ang kung sino mang naglagay ng damit doon. Sinita na lamang niya si Calisto dahil sa ginulat siya nito. Nangangatog pa ang tuhod niya kaya hindi siya kaagad nakagalaw. Agad namang tumawa ang pinatilyo sa reaksyon ng kanyang kapatid. Nakita iyon ni namang Telesporo kaya nakipagtawanan na rin sila kay Calisto. Natahimik na lamang noon si Bien, dulot ng naramdamang hiya. Upang ilihis ang usapan at hindi siya mapahiya, muli niyang itinuro sa kanila ang damit na nakita niyang nakasabit sa isang puno. Hindi niya maiwasan ang magtaka, kaya muli niyang tinanong kung sino naman ang may gawa nun, gayong kung siya raw ay hindi niya basta-bastang iiwan ang kanyang damit. Napailing na noon si Mang Telesporo habang nagiging salitan ng pagtitig niya sa nakasabit na lumang damit sa puno tsaka sa kanyang mga anak. Pinagsabihan na lamang niya ang kanyang mga anak na wag nang pansinin pa ang bagay na yon at ipagpatuloy na lang ang pagkuha pa ng mga panggatong at nang makauwi kaagad sila.
Napatango na lamang ang 5 anak ni Mang Telesforo. Sinimulan na nilang akyatin ang nasabing puno. Nauna noon sa pag-akyat si Juan. Ang 4 na magkapatid naman ay naghihintay na tuluyan siyang makasampa sa ibabaw. Walang ano-ano, hindi nila inaasahan na bigla ang mapasigaw ang binatang nauna sa ibabaw ng puno. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kaya paulit-ulit niyang sinabi na may bungo doon at naisip pa niyang baka bungo yun ng tao. Dahil doon, mabilis niyang kinuha ang nakita niyang bungo at saka itinapon yun sa kanyang ama at mga kapatid. Napamura noon si Mang Telesforo. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at napagsabihan niya ang kanyang mga anak na kung ano na lamang ang pinakikialaman ng mga ito. Dagdag pa niya, ay iwasan na rin nilang takutin ang kanilang mga sarili dahil baka bungo lamang ng unggoy yun na pinatay sa nasabing gubat. Hindi naman kumbinsido ang magkakapatid. Binusisi nila ang bungo. Doon nawari nila na iba yun sa bungo ng isang unggoy. Nagkaroon ng magkakapatid ng kanya-kanyang opinyon ukol sa bungo. Iginiit din ni Bien noon na baka hindi bungo ng unggoy ang kanilang nakita dahil baka bungo yun ng tao. Naisip din itong baka maging ang damit na nakita nila ay pagmamay-ari ng bungo. Hindi kaagad nakasagot si Mang Telesforo. Nagpalingalinga siya sa paligid at walang pagdadalawang isip na itinapon ang bungo. Sinigurado pa niyang hindi na nila iyon makikita habang naroroon sila sa kanilang pwesto. Ipinagsawalang bahala naman iyon ni Mang Telesforo. Sinabi na lamang niya sa kanyang mga anak na wag na lang pagtuunan ng pansin ang tungkol doon dahil may mga bagay pa silang dapat gawin ng mga sandaling yon at hindi na dapat sila mag-aksaya pa ng kanilang oras. Nagsama-sama ang magkakapatid sa pag-akyat sa puno. Pinagtulungan nilang putulin ng tuyong sanga. Nang matapos na, iniwan na nila ang nasabing puno. Subalit bago pa man sila tuluyang makalayo, napalingon pa si Bien. Dahil malakas ang duda niyang nakarating na sa labas ng gubat ang aswang sa loob ng gubat. Hindi na ipagpatuloy ni Bien ang kanyang sasabihin sapagkat biglaan siyang binatukan ng kanyang kapatid na si Hugo dahil kung ano-ano daw ang iniisip nito na dulot ng pagbabasa niya ng mga comics. Pagkatapos magwika ng binatilyo, agad na nagalit si Bien. Tiningnan niya ng mabalasik ang kanyang kapatid. Walang pagdadalawang isip niyang sinugod ito upang suntukin at agad na sinabing huwag siyang pakikialaman dahil hindi naman siya nito pinakikialaman. Hindi nakapaghanda si Hugo sa kung anumang gagawin ng kanyang kapatid kaya hindi niya inaasahan na sinuntok siya nito. Kaya nabuwal siya sa lupa. Pagkatumba niya, agad na umibabaw sa kanya si Bien. Nagpambuno silang dalawa habang patuloy sa pagmumura sa isa't isa. Kanya-kanya silang labas ng kanilang sama ng loob. Buong lakas na sinakal ni Bien ang kanyang kapatid. Lumaban naman si Hugo at nagpagulong-gulong silang dalawa sa lupa. Habang ginagawa nila yon, nagsisigawan sila na halos umabot na sa buong paligid ang ginagawa nilang ingay. Dahil sa ginawa nila, sinaway sila ni Mang Telesforo. Subalit kahit na ganon, hindi pa rin nagpatinag ang dalawa't ipinagpapatuloy ang kung anumang nasimulan nila. Wala silang pakialam sa kanilang ama at mga kapatid na nooy pilit na silang inaawat. Nasa kalagitnaan sila ng ganoong sitwasyon nang sa hindi nila inaasahan. Nakarinig sila ng malakas na pag-atungal mula sa loob ng gubat. Bunsod noon, natigilan ng magkapatid at kanya-kanya nang tumayo. Pareho silang pinanindigan ng balahibo sa kung anumang narinig nila. Agad namang nagkapatawaran ng magkapatid.
Kahit na naging tahimik na sila, hindi pa rin nawawala ang atungal sa loob ng kagubatan na sinasamahan pa ng pag-angil. Parang may kung anong mabangis na hayop ang biglaang nagising dahil sa ginawa nilang kaguluhan. Dahil sa nangyari, sinabihan na lang ni Mang Telesforo na kunin na lamang ang inipon nilang panggatong para makaalis sila doon. Hindi na raw kasi sila pwedeng magpatuloy sa kanilang gawain doon. Hindi na nagtanong ang magkakapatid. Agad nilang itinali ang mga inipong panggatong ng kanilang ama. Nung matapos yon, nagmamadali silang umalis. Nagsimulang maglakad pa uwi sa kanilang tirahan. Noong medyo nakakalayo na sila, nilingon nila ang kakahuyan. Lahat sila'y binalot ng takot. Dinig pa rin kasi nila ang atungal sa loob nito. Habang tumatagal ang pagtitig nila sa gubat, napapansin nilang parang nagiging madilim ang kakahuyan. Nakaramdam ng takot si Mang Telesforo sa kadahilan ng alam niya na nagising na ulit ang sinaunang aswang at natitiyak niyang maghahasik na naman ito ng lagim. Parehong nagtaka ang magkakapatid, kaya tinanong nila ang kanilang ama patungkol sa sinasabi nitong sinaunang aswang. Noong una, hindi nagsalita si Mang Telesforo. Ipinagpatuloy lang ang kanyang paglalakad. Subalit nang lumaon, doon na siya nagsimulang magwika. Matagal na panahon na daw nang magsimula ang haka-haka patungkol sa aswang na yon. Sabi pa raw nila na dahil sa kapangyarihan ng nasabing aswang, kaya niyang utusan ng iba pa niyang mga kauri. Halos maihahalin tulad daw iyon at kapantay ng Diyos nila. Pagkarinig ng 5 magkakapatid sa sinabi ng kanilang ama, lahat sila'y nakaramdam ng takot. Binilisan nila ang kanilang paglalakad nang hindi nagsasalita. Ilang sandali pa, muling nagwika si Mang Telesforo na kung magising man daw ang sinaunang aswang ay kailangan nilang maging handa dahil hindi pa nila alam kung paano patutulugin ulit ang nilalang na yon. Nang marinig ng 5 anak ni Mang Telesforo ang sinabi nito, napatitig silang lahat sa kanilang ama. Nakita nila ang pagkakabahala sa mukha nito, kaya nakaramdam na rin sila ng takot. Inihatid nilang 6 ang dala nilang panggatong sa kabilang baryo, at sa kabutihang palad naman ay nakarating kaagad sila doon, tsaka nabayaran sa kanila ang mga dalang kahoy na panggatong. Matapos nilang makuha ang kanilang bayad, nagpasya na muna silang dumaan sa lugawan upang doon kumain. Yun na rin ang nagsilbi nilang pananghalian. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkain nang may isang pulubi ang lumapit sa kanila. Nanghingi siya ng pagkain sa kanila. Ayaw pa sana siyang bigyan ng magkakapatid, ngunit sinita sila ng kanilang ama at sinabihang bigyan ito ng makakain. Napangiti naman ang pulubi nang marinig niya ang kataga ng lalaki. Doon na rin siya nagwika sa mahinang boses na kahit kaunting pagkain lamang daw ay tatanggapin niya dahil gutom na siya. Binigyan nila ng pagkain ng pulubi. Bumili na rin ng isa pang mangkok ng lugaw si Mang Telesforo para sa pulubi. Dahil doon, nagpasalamat ang pulubi sa kanila, gawa ng pagiging mabait nila sa kanya. Walang ano-ano, nakaramdam sila ng kakaiba sa nasabing pulubi. Nakita nila kasing naging kakaiba ang kilos nito. Tumitig siya kina Mang Telesforo at sa 5 nitong anak na lalaki na animoy mayroon silang mga kasalanan. Ayon sa kanya, hindi sana nila binulabog ang matagal nang nagpapahinga. Muli na namang nagising ang daghamon at kailangan daw nilang umalis sa tirahan nila dahil hahanapin sila ng naturang aswang. Dulot ng kuryosidad, nagtanong dito si Mang Telesforo
kung ano ang kanyang ibig sabihin. Napabuntong hininga ang pulubi, tsaka napatitig sa mga anak ni Mang Telesforo. Sinabi niyang ginising nila ang isang halimaw na hayok sa laman. Isa daw siyang nilalang na may kapangyarihang pasunurin ng iba pa niyang kauri. Nagmula daw iyon sa lahi ng Amburukay. Kaya sigurado daw siyang hindi iyon basta-basta. Noong marinig iyon ng 6 na lalaki, ay pareho silang napako sa kanilang pwesto. Hindi sila nakaimik sa kung anumang sinabi ng pulubi at hinintay nila ang kung anumang idudugtong niya. Sinabi niyang silang 6 daw ang naging susi ng paggising ng nasabing aswang at sila rin ang may responsibilidad upang patulugin ulit yon para maligtas ang mga tao sa paligid ng nasabing gubat. Ang boses ng pulubing yon ay parang nalusaw kasabay ng pag-ihip ng hangin. Ang mas lalo pang nagbigay ng kilabot sa 6 ay nang biglaang nawala ang pulubi na nakaupo sa tabi nila. Napatanong si Mang Telesforo sa kanyang mga anak kung saan na iyon nagpunta dahil biglaan niyong nawala sa kanilang paningin. Nang maubos na nila ang kanilang lugaw, nagpasya na silang bayaran ng lahat ng kanilang binili. Subalit ganoon na lang ang pagtataka ng taong pinagbilhan nila noong makita ang isang mangkok na kaunti lang ang bawas. Napatanong pa ang nagbabantay doon kung iuuwi nila ang lugaw. Pero sinabi na lang ni Mang Telesforo sa kanya na binawasan na iyon ng pulubing nang hingi sa kanila ng pagkain. Napakunot noon naman ang nagbabantay sa lugawan dahil wala namang pulubi na lumapit sa kanila. Dagdag pa niya ay walang nakaupo sa bakanteng upuan na katabi nila. Nagkatitigan ng 6 na lalaki. Lahat sila ay hindi nakapagsalita. Nagwika pa ang anak niya na binigyan nila ang pulubi ng tinapay. Pero iginiit ng nagbabantay na wala talagang pulubi na lumapit sa kanila. Pare-pareho silang lahat na nakakaramdam ng pangingilabot. Dahil doon, nagpasya sila Mang Telesforo na magbayad na lamang para makapaglakbay na sila pabalik sa kanilang baryo. Habang naglalakad, nagdiskusyonan sila patungkol sa naging karanasan nila. Lahat sila ay alam na hindi sila namamalikmata at kitang-kita nila ang pulubi. Ang mas naging palaisipan pa sa kanila ay ang sinabi nito na parang nagbigay ng babala sa kanila. Nagtataka sila dahil parang alam daw ng nilalang ang ginawa nila sa labas ng ipinagbabawal na gubat. Noon din ay natigilan sila para mag-isip. Walang ano-ano. Nagwika si Mang Telesforo na baka daw engkanto ang pulubing yon at seryoso siya sa babala nito sa kanila.